You would imagine na si Senator Marcoleta, wala naman siyang naging history of corruption. Wala ni anong mga kaso na ipataw sa kanya, biglang may kaso? Kasi daw tumanggap daw ng donation, sino ba sa kanilang hindi tumanggap ng donation? Kaya makita mo talaga yung kampanya nila laban sa mga hindi kumakampi sa administrasyon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup doon sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna, na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Anong dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero huwag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayo magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Grabe 'no? Talagang unbelievable itong ginagawa nila. And isa din sa reason kung ang nakikita ko kung bakit pinag-iinitan nila ito si Senator Marcoleta. Hindi lang yung pakikipaglaban niya sa flood control ano, yung ano, yung malakas siyang contender. Kasi malapit na, sabi ko nga sa inyo next year filing of candidacy na. Isa siya sa malakas na contender regardless kung vice president man yan o president, pero malakas siyang contender sa upcoming 2028. So kung titignan ninyo yung record na file na ikinaso sa kanya is umabot na ng more than 50 million And take note, pag 50 million kasi is plunder. Pinag-uusapan, plunder na yan. Pasok na sa plunder. At alam naman natin na kung plunder parang na rin yung kay Senator Jinggoy Estrada, 30 million kay Mike Defensor, may 25 million at saka may 10 million o 20 million. So that's more than 50 million. So hindi po biro ito. Although sinasabi nila na wala pa tayong ulat na ganyan, wala pang kasiguraduhan na ganyan, pero niluluto na nila yan. Nakita nyo nga, ganun din ang ginawa nila kay Senator Bato. Wala. Oh. Ganun din kay Jinggoy Estrada, medyo binigla nila. As in biglaan. Ganun din kay Bong Revilla, biglaan. Biglang warrant of arrest ang labas na. So parang meron itong bargaining point ba na pag sumama ka sa amin, nakita ninyo yung biglang turning point ni Joel Villanueva at saka si Chis Escudero. Hindi po basta-basta kasi napaka babaw yung kanilang reasoning na kailangan natin magtrabaho, kailangan natin gawin ito para sa kababayan natin, ayaw na wala kasing quorum, yung mga ganun ba? Ang babaw yun na reason kasi yung mga reason nila na yun, sana naisip nila yun nung noon pa. Nung halimbawa sabi natin,
nung nag-walkout yung minority, sila Soto, o bakit hindi sila nag-ingay na, "Uy, kayong mga nasa minority tanggapin niyo na, move on, halina kayo magtrabaho kayo." Ba't hindi sila nag-gano'n? Yun ang ano yan, eh, kaya makikita hindi this is not just about yung isyung flood control ni Senator Marcoleta. Kasi nakita ninyo naman, kahit nung siya ay nasa House pa lang, nakita ninyo yung pagiging vocal niya when it comes to, karapatan ng mamamayang Pilipino. Nakita ninyo sumugod pa nga siya sa Senado during that time, mag-isa niya, take note. So, yun na, malaking threat din itong si, Senator Marcoleta. And asahan ninyo, magugulat na lang kayo baka pati itong si Cayetano. Oh, kasi nakita ninyo papaimbestiga daw nila yung May 11 na putukan, lahat na lang papaimbestiga nila 'pag mga vloggers may mga kasong cyber libel. Yan, gano'n ang ginagawa nila. Siyempre hindi pa rin siya titigil gaya ng sabi niya, kahit na ikulong man siya, tuloy pa rin yung laban. Ay, nako. Pero mukhang hindi yun ang priority, Sen. Kapag hindi yun ang priority, hindi totoong kailangan tayo magtrabaho na ngayon. Siyempre. Yun na nga, noong yung nahulihan ng kush marijuana, itong anak ni Boyeng Rimulya, wala pang 1 buwan, lumabas na. Naaresto siya, wala pang 1 buwan, nakalabas na, na-dismiss at kung ano nung mga rason nila. Kasi daw putol yung chain, yung ano yun, chain of evidence, mga ganun, putol daw. Hindi daw mahanap yung koneksyon nung ebidensya, kaya na-dismiss. Tapos ito, sabi-sabi lang nila Bernardo Alcantara, kulong na agad. Grabe, plunder pa. Pag yun ay hindi mo hinarap, hindi tayo Naguhumiyaw ang tao, Sen, eh. Ano? hindi tayo mapapanatag eh. Ito yung problemang nilikha nung napakalaking pagnanakaw na yun. Dinidescribe nga natin dyan eh, maaaring yung pagnanakaw na yun eh, magiging kandidato na sa Guinness Book of World Records eh. Ang pinakamalaking ano. Bakit ka mo? Sa nature lang ng nakawan din, no, hindi karaniwang magnanakaw eh. Ang magnanakaw, yung pa namang mga taong binigyan ng mandato na maglingkod para sa kanila. Tingnan mo na lang, tiwala ang binigay ng mamamayang Pilipino sa kanila na sila'y paglingkuran. Binoto sila. Pagkatapos sila yung nagnakaw, imbes na sila ang maglingkod. Ang karaniwang magnanakaw, paulit-ulit nating sinasabi, paiwas yan eh. Saka sa gabi yan. Ayaw magpakilala. Nakatakip ang mukha eh. Nakamaskara. Lahat ng maskara gagamitin niya para lang walang mapagkakakilanlan sa kanya. Para hindi siya makilala. Di ba? Opo. Sa gabi, gumagamit siya ng dilim para sa ganon ay, yun nga, makaiwas siya. May kubli niya yung kanyang sarili. May kubli ang kanyang sarili. Pero itong mga nagnakaw, tanghaling tapat din. Broad daylight, tanghaling tapat. Walang maskara. Ganon ka... paano natin i-describe? Ganon ka lakas ang loob nila. Mabuti pa po yung tanghali, Sen, naging tapat eh. Hindi sila naging tapat eh, no? Grabe, no? Kaya nga itong si Senator Marcoleta, nananawagan siya na gawin natin mahigpit ang pagpapatupad ng batas. Kung talagang may kasalanan yan, sige, kasuhan ninyo, issuean nyo ng warrant of arrest, pero huwag kayong namimili. Kasi like for example, ito nga si Joel Villanueva, umabot yan ng 150 million. More than pa. Si Jinggoy, ganun din. Si Jinggoy nakakulong, si Villanueva, dahil sumali doon, ngayon wala na. Ngayon, sasabihin nila, ito malapit na. Yan po ay selective justice. Andiyan sa panig ninyo yung promotor ng Bendalo. So hanggang ngayon, puro Bendalo ang nangyayari. Puro pamimilipit sa batas eh. Tapos nung makalipas ang ilang parang matapos yun Sen, parang ang dating ipinilalabas pa nila sa media at social media na parang bagang kontrabida kayo. Kayo kasi kinukontra nyo raw yung confirmation ng 5.
Mali eh. Hindi ako kontra ron. Oo, Kung talagang wala silang kasalanan, alam ko rin na maaaring wala silang kasalanan. Yun, opo. Maliban lang doon sa pagkukulang nila na mag-submit ng dokumento kasi sa kanila dapat yun eh. Sa kanila manggagaling. Ang initiative ng manggagaling sa kanila, May 14 halimbawa ang birthday mo, dapat sana before that, nakumpleto mo na para ganap kang walang kasalanan. Di ba? Pangalawa, dapat kinausap nila yung contingent ng House of Representatives kasi sa tuntunin namin ang chairman ng Committee on National Defense ay House of Representatives. Si Congressman Joboy at Ngayon, si Congressman Joboy ang dapat nagkaroon ng initiative, tumawag kagad sa secretary ng CA na ikasanin nyo ng ganitong araw. Kasi kawawa naman itong mga ito. So, walang gumawa sa kanila at ito namang mga siguro walang nag-remind sa kanila para lahat ng dokumentong kinakailangan na maipasa nila, right? Kasalanan pala nila eh. Tapos ibabato kila Cayetano na magtrabaho kayo. Before their respective birthdays. Kaya pala nung hinahanapan nyo ng paliwanag, walang makapagpaliwanag nung tinatanong nyo po sila. Pati Wala yung na. secretary. Sinasabi ko na lang, huwag na kayo makipag-argumento kasi sabi ko, hindi naman ako nag-o-object. Walang lusot talaga kay Marcoleta eh pagdating sa mga ganyan. Ay, nako. Ngayon, kung walang magpapasya sa kanila na, simulan na natin ang pagtatrabaho. Yun ang simula na sana ang makita ng taong bayan. Kasi ang problema na kinasasangkutan natin, napakalaki ng kaugnayan dito. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan ng dahil dito. Nawalan ng tiwala pati yung mga kapital, pati investor, lahat. Bumagsak ang ekonomiya dahil doon. Bakit hindi yun ang unahin mo? Mukhang ang direksyon na po nila. Sa tingin ninyo yung pagpunta ni Marcos Jr. sa Russia, sa tingin ninyo may mag-i-invest sa atin? Sa tingin niyo may maiuwi siyang investment or direct investors? Sa tingin ko wala eh. Sa tingin ko wala. Biruin mo. Ang nakakatawa nga nito is nakiusap siya na palayain yung mga kababayan nating Pilipino doon na nakulong dahil sa immigration issues. I think meron atang 24. Tapos pumayag naman si Putin. Nakakatawa doon. Nakiusap ka na palayain yung kababayan mo na nakulong sa foreign land. Pero ikaw mismo, yung kababayan mo, inilabas mo sa bansa mo at inilagay mo sa foreign land para makulong. 'Di ba? Very ironic at nakakatawa na ganun ang ginawa mo. Sa palagay ninyo hindi alam yan ni Putin? Alam mo si Putin, tawa-tawa lang yan sa'yo yan, i-smile lang sa'yo yan. Pero I don't think he trusts the Philippine President Marcos Jr. administration. Alam niya yung ginawa niya. Alam niya yung ginawa niya doon sa kaibigan niya. Magkaibigan yan si Putin at saka si Duterte eh. Plus yung China eh. Ngayon, Sen, pasensya na kayo. Ito obserbasyon ng iba. Maging sa social media, mukhang ipino-focus daw nila ngayon ang atensyon sa impeachment yata. Well, yun lang naman ang napansin ng iba. Pero mukhang iniiwasan nila itong direksyon ng flood control. Sen. Siguro, dito nga sila nagagalit sa akin dyan dahil ang ginagawa ko lang naman ay para to pa rin natin, yung tungkulin natin. Nahirang akong Blue Ribbon Committee chairman noon at nung bago... Hindi. Tingnan ninyo may direction pa ba ang flood control issue sa bagong majority? Kasi kung hindi nila pakikinggan at i-invite yung 18 Marines, sino pa ang kanilang iimbitahan? Kasi nga kung si Chavit Sinsong nga, anong ginawa ni Lacson? Inimbitahan niya kuno pero bigla niyang pinospone. So, kung hindi nila pakinggan yung 18 Marines, sino imbestigahan nila? So ang tanong, saan ang direksyon ng flood control? Wala na. As in, wala na talaga. Sabihin nyo si Martin Romualdez, I don't think so. Mahigit isang buwan, magdadalawang buwan na tahimik yung tao. Oo nga't may whole departure order, pero nasaan na yun? Naunahan pa ni Jingo Estrada. Kaya wala talagang wala nang direksyon yung flood control. As in, hindi na yan lalabas pa.
simulan naman yun, ako'y nakipagkita sa Pangulo. Opo. At ako nga ay kanyang binigyan pa ng lakas ng loob at binigyan niya ako ng USB na magagamit para umpisahan lahat ito eh. Totoo po, totoo. Ngayon, lahat nun ay nangyari sa aking palagay na meron siyang basbas doon sa gagawin ko. Oho. O ngayon, lahat ng mga apektado, lahat ng mga lumilitaw na may kinalaman sa malawakang pagnanakaw na yan ay gumagawa ng paraan para usigin ako ngayon. Oho. So, ang ginagawa ko naman ay para sa ikalulutas ng problemang ito. Eh bakit ngayon ako pa ngayon ang ginawa nila ng isang kasong inimbento nila Nako. para sa ganon, matigil ko na itong ginagawa ko. Oho. Sa tingin ninyo, matatakot ninyo si Senator Marcoleta? I don't think so. Hindi nyo siya matatakot. Siya pa? Takutin nyo? Kumbaga, nakita natin walang nakapagpigil sa kanya kahit nga mag-isa niyang humarap sa isang sitwasyon, kayang-kaya niya. Ngayon pa siya susuko. Oh, backed up by many people. Kaya nga kita nyo si Joel Villanueva, si Jingo Estrada, lahat yung mga yan magkakasama dati. Alam naman nila na nandito tayo. Nandito tayo sa likod nila sumusuporta. Uy, bakit nagawa nila yun? Si Escudero, Joel Villanueva. Ngayon pa na ang lakas-lakas natin, makikita ninyo kita nyo, like for example, itong si Risa ang lakas ng loob niya na siya daw ay kinoconsider daw niya na tatakbong presidente. Ito po ay post po ng ABS-CBN. Kung makikita ninyo, nakakatawa kasi yung reaction, tignan ninyo yung reaction pa lang. Ang dami ang tumawa to the point na ito po ay balwarte nilang media ito. So ang lakas ng loob nila ang lakas ng loob niya na magsabi or tatakbo bilang presidente when in fact alam naman nila na ang hihina nila. Na nag-express ng ganong confidence sa akin. Oh, So I am sino mga yon? seriously considering it for that Hindi nga to naging Senate President. Wala siyang hinawakang leader position sa pagiging senador niya. possibility. Lagi niyang sandalan ni index card o I think it kaya is Google AI. really necessary na magkaroon kami from our ranks ng strongest, best, most attractive and hopeful Attractive pa daw. Huwag mong sabihin, kukunin mo pa na campaign manager mo yung babalina na vlogger na yon. So nakita na rin ang kanilang totoong kulay, totoong purpose kung bakit sila naggaganyan-ganyan, nag-iingay ngayon. It is because preparing for the 2028 election. O, ayan. Samantalang, ang dami nating mga prioridad na dapat gawin ng pamahalaan ito, hindi naman nila ginagawa. Isa siya ito, puring-puring. Biruin ninyo matatapos na lang ang termino nito. Wala na silang ginawa kundi Panay Duterte. Nila ito na yung latag ng resolusyon na talaga namang halos na lamang magpalakpakan sila na bigyan daw po ng pansin at pagtunan ng pansin yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Resolution po yun, Sen, mukhang hindi naman ata kailangan ng gobyerno kasi may sapat naman tayo Mismo. yung pondo May sapat tayong mga tulong na parang iparating sa kanila. Tataka ko, bakit nagkaroon pa ng resolusyon para doon? Para lang bigyan ng konting kaluwagan siguro yung Hindi. Rason lang nila yon. isa sa amin Alibay lang nila yun. na umalis at pumunta sa kanila. At bumalik, At siya pa yung gumawa ng resolution na kunwari ang uunahin ay yung nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Yun, Bakit opo. hindi unahin nga itong problemang kinakaharap natin hanggang ngayon ay wala pang kasagutan? Ginamit pa yung nasalantang sa lindol. Bakit ayaw ninyo na ito yung ituloy natin? Yun. Halimbawa, nasa inyo na ang bit
Ayan, oh. Kayo na lahat. Asayo, Meron ba bit. kaming maasahan? Asayo, Meron bang bit. maasahan ang ating mga kababayan na ipagpapatuloy ninyo? Ito yung hinihintay nila eh. Ako, wala na eh. Ayaw nilang Totoo po ibigay yan. sa akin. Opo. Ayaw nila akong manguna dyan. Oho. Okay lang. Oho. Pero isa sa kanila, o yung kung sino yung naatasan na siya yung manguna ng Blue Ribbon, magdeklara na kayo. Ayan, agad-agad. Magbigay na kayo ng schedule kung sino ang tatawagin ninyo. Lahat ng mga, alam naman nyo kung sino yung tatawagin eh. Wala, hindi nila tatawagin Oho. yan. Alam Walang mangyayari dyan. Gusto mag-invest sa atin. Wala, oho. Sa ngayon lang, tingnan ninyo yung gustong mag-invest sa elektrisidad. Umaalis na sila eh. Sa energy po. Energy pa lamang yun. Oho. Oh, katakot-takot na utang na ang... Mabigat po. Oh, ngayon, kailangan nating magkaroon ng... manormalize natin ang ating bansa. Oo. At ito ang pinaka hinihintay ng ating mga mamamayan. Magkaroon ng ending itong naganap na pinaka malawak, pinaka maanomalya,